Hello, what's up mga kalagan? Magandang umaga sa lahat. At nag-update ako ngayon sa pag-apply ko dito sa City Employment. Sa hindi nakakaalam, last video ko ay ako ay magbabakasyon dito sa Pilipinas. Pero suddenly, ako po ay na-report gawa ng hindi nakapag-renew o hindi napalitan ng amo ko yung ERC card ko. Hindi napalitan ng multiple entry. Kaya ibig sabihin ako ay nagbakasyon ng walang re-entry visa, kaya ako ay napabalik. So ngayon mag-update ako kasi natapos ko na ang medical ko, pati requirements ko. Noon pupunta ako ng Clemens Medical Clinic, kukuha ko ng salamin ko kasi yun ang required doon. Kasi pag hindi ako bibili ng salamin, hindi nila ako ipapasa sa eye test. Pagkatapos ko doon ay ako ay pupunta sa City Employment at update ko kung kailan ang take appearance ko. Kasi ang hinihintay ko na lang is ticket galing Taiwan. So dito go na ako sa Taiwan, pero yun nga, mahirap. Ito ay reminders din sa mga kapwa ko OFW dyan sa Taiwan, lalong-lalo na yung magbabakasyon. Sa ngayon kasi ang Taiwan ay hindi na nag-i-issue ng re-entry visa na yung standard, yung papel. Nandun na lahat sa ERC. Pag kayo ay magbabakasyon, siguraduhin nyo at itanong nyo sa amo kung yung ERC nyo ay naka-multiple entry. Kasi, at tulad sa akin, sabi kasi ng amo ko, okay yung ERC ko. Sabi naman ng agency, okay yung ERC ko. Yun pala, nakalimutan ng amo ko na i-renew yung ERC ko para sa multiple entry. So, yan, lesson learned din sa akin. Kasi ako naman is kampante ako, kasi fully trust ako dun sa mga sinabi ng amo ko, hindi ako nagtanong. So sa ngayon, advice ko sa mga kapwa ko OFW na nasa Taiwan na magbakasyon, isiguro nyo yung ERC nyo. Itanong nyo sa amo kung naka multiple entry ba, pati sa agency pakita nyo yung ERC, baka hindi. Kasi matulad kayo sa akin, ang nangyari sa akin, pinadeport ako sa Pilipinas. Ngayon, dahil wala akong re-entry visa, pina-apply ako ng re-entry visa. Ngayon, ang process po ng mag-a-apply ng re-entry visa ay ipapasok ka yung agency ng Taiwan, ipapasok ka uli sa agency ng Philippines. So, meaning, magpa-process ka ulit back to zero. Kung ano yung process mo nung ikay unang nag-apply pa Taiwan, yun ang gagawin mo uli. Tapos sa ngayon din, dati hindi masyadong istrikto, pero sa ngayon na time, sobrang istrikto ng pag-process ng papel. Number 1 na yung pinaka-istrikto nila, yung birth certificate natin. Bawal na yung bawal na yung middle initial. Katulad sa akin, example ko yung problema sa akin sa birth certificate ko. Ito po yung kadalasang problema ngayon. Yung sa PSA natin, kasi wala nang ASO, PSA na, kukuha ka na dun sa PSA. Ang lalabas kasi dun sa PSA, yung birth certificate na serial number o registry number. Kasi nung kapanahonan, ang ginagamit nila is 19, halimbawa sa akin 1987, pero sa PSA ngayon wala na yung 1987 na lang. Tapos compare nila yun sa local mo. Ang gagawin naman yan, hindi na to pwede yung sa local mo yung may 19, ipapakuha na yung 19. So isang problema na yon. Tapos yung pangalan ng parents natin sa birth certificate, dati ang ginagamit is pangalan ng full name ng natin, tapos middle initial, tapos apelyido. Sa ngayon, hindi na yan pwede. Yung middle initial ng ating parents, hindi na po pwede. Kailangan full name, middle name, hindi siya middle initial, tapos surname. So yan ang problema sa akin, kasi yung parents ko is naka middle initial. Tapos ang gagawin naman yan, papagawa ka ng petition, o kaya apply ka ng supplementary report. So
matagal ang process niyan mga kalagan. So dagdag perwisyo. Pero sa ano naman, sa case ko ngayon, nagawa ko naman yan, nakapagawa na ako ng supplementary report. Tapos may isa pang problema. Kapag ang halimbawa sa parents, wala ka ng ama or ina, yung disease doon na parents mo na isa, for example sa akin, patay na yung papa ko, papakuhain ka ngayon ng death certificate. Yun ang requirements ngayon. So grabe, sobrang hassle talaga ngayon, napakahirap mag-process. At ngayon, sa awa ng Diyos, nakompleto ko na lahat. So mag-update na lang ako ngayon sa ticket ng pabalik ko sa Taiwan. So pupunta ko ng agency ngayon, itatanong ko kung ano ng update, kung kailan ako pupunta ng TICO. So sa case ko pala ngayon, yun nga, ang may problema kasi dito sa akin, kasi yung agency ko tsaka yung amo ko, yung iniisip nila na may bago na kung ano, kasi ang nagre-renew naman, alam naman natin yung nagre-renew ng ERC natin dyan sa Taiwan is yung employer natin. So sa case ko, sabi nung immigration ng Taiwan, ang may mali yung employer ko, yung amo. Siyempre sila talagang mali kasi sila yung Ngayon nung nag-process ako dito sa Pilipinas, 'di ba mali nila. To ako, grabe ang gastos. Hindi nila ako tinulungan sa gastos ko. Dapat nga ay cargo nila lahat yung mga expenses ko dito. Yung pagkain ko, tirahan ko dito sa Manila kasi wala akong tirahan dito. Tapos siyempre yung pag-process may bayad yun. Mga papel, mga requirements lahat. Eh wala, pinabayaan nila ako na mag-process na mag-isa. Nag-chat ako doon sa agency ko, sabi naman ng agency is bahala na daw ako kung paano ko gawin yung expenses ko doon na financial is wala na daw silang problema doon. Problema ko na daw yun. So sa akin naman is unfair, pero wala akong magawa kasi kailangan ako makabalik sa Taiwan. So tiniis ko yun. So hindi ko sa ngayon, i-update ko kayo mamaya pagka nandun ako sa itatanong ko. So, maybe i-open ko tong pag nandun ako sa loob ng agency, i-open ko tong GoPro ko, pero ilalagay ko lang siya sa bulsa. Maririnig nyo naman yung conversation doon kasi yung mic natin at saka ito i-on ko rin to, pero itatago ko sa damit. Kung ano yung mga update doon maririnig nyo, pero wala kayong makita kasi sa bulsa ko siya ilalagay. So ayun, update ko na lang kayo mamaya. Bye bye. Hello, what's up mga kalagan? Magandang tanghali. Galing na ako doon sa Clemens Clinic. Nakuha ko na yung antipara ko. Ito yung antipara ko, 1,900 yan. Required talaga yan kasi pag hindi ka kuha ng antipara is hindi pipirmahan yung papel mo sa medical, bali babagsak ka. So ngayon pupunta na ako dito sa City Employment. Yan, building na yan. Tara, lapit na tayo sa City Employment. Mamaya pagpasok ko sa City Employment, naka-on tong camera pero ilalagay ko lang sa bulsa. Tara, update tayo mamaya. Nandito na ako sa City Employment. So break time pa, wala pa yung balik. So haggard na yung mukha ko, sobrang init. Yan ang City Employment. Mamaya ulit. Wala may kesa. Pasok na ako sa City Employment. Ayan ko lang tong camera. Hintay mo na ako dito.
Wala pa. Inaantay ko pa yung ano mo, yung update sa Taiwan sa placement fee mo. Hindi pa sila Kasi nag-follow up ako, itatanong pa daw. Yun na lang inaantay natin para mapisahan ka. Kapag meron na yun, mag-report ka dito. Kasi hindi ka naman magsasign contract, di ba? Bisahan ka na lang. Dadali mo na lang yung pera dito, hindi ka magsasign contract. Tapos kinabukasan niya. wala na. Wala na, napirmahan mo na yung ano mo, di ba? Yung kontrata mo, meron kami copy dito. Kumbaga, mag-report ka lang dito, bibigay mo yung placement fee mo, yung process fee mo, and then after nun, kinabukasan i-file ka na. I-follow up ko ulit ngayon. Kung sakali mo, di ba, may malaki yung placement. Kung may Magle-lending ka? available tayo. Lending? Oo, meron. Kung ano, ha? Tawagan ka na. Tawagan mo ako, ma'am. Saan ka ba? Nasaan ka ba? Sa Quezon City. Ah, malapit lang pala. Dumaan ako dito kasi kumuha ko ng yung salamin to cancer clinic. Kaya dumaan ako dito. Napasalamin ka pa? Pinakuha ko ng salamin. Picture ka naman. Oo. Saan mo na pinag-picture ka na? Sayang na, 1.9. Oo, hindi mo binanggit sa akin. Nag-picture ka naman na. Sabi ni ma'am doon, kailangan kumuha ng salamin. Si ma'am, tawagan. Taantayin mo na lang yung tawag namin. Follow up ko ngayon ulit. Salamat sa and Children's PSA 6 Hello mga kalagan, so ayun yung update. Narinig nyo yung kausapan kanina? O baka hindi nyo narinig? Ulitin ko. Nandun ako kanina sa loob. Sabi ni ma'am, hindi na ako magsasign ng contract kasi may existing contract ako. Tapos, ang hinihintay niya yung kung magkano yung placement fee. Kung meron. Tapos, tatawagan na lang ako. Babalik dito, dadalhin ko na lang daw yung pera kasi i-issue na ako ng visa. Tapos, i-update niya ngayon kasi yun daw yung hinihintay yung sa placement fee dun sa Taiwan. Sabi niya, i-update niya ngayon, mayroon bang placement fee, kung magkano. Tapos, tatawagan niya ako. Pagbalik ko dun sa city employment, magdala na lang ako ng pambayad para sa processing fee at sa placement fee. Ayun. Tapos, tinanong ko kung sakali malaki yung placement fee, hindi ko kayang bayaran. Tinanong ko kung pwede na lending. May available naman sila na lending. Sana hopefully bukas o Lunes tatawagan nila ako. So yan na yun. Yan na yung update ko ngayon mga kalagan. So sabi pa niya dapat daw hindi ako kumuha ng salamin kasi pitwork naman daw ako. Kaso nga lang dun sa hindi niya pipirmahan yung salamin ko. Sayang yung 1.9. Sige lang, ganun talaga. So nandito ako ngayon sa anong street to? Pedro Hill to. Hindi ko alam kung anong street to. So mag-update na lang ako mamaya. Dito na ako sa Fernando Po Junior Station, mga kalagan. Pauwi na ako.
Hello, what's up mga kalagan? Nakauwi na ako dito sa bahay. At kung sa tingin nyo na nakatulong itong video sa inyo, share nyo na rin yung itong video na to para ma-aware din yung ibang kababayan natin dyan sa Taiwan. See you sa next video. Bye-bye.